Was there a time na ikaw ay nasuhulan? Absolutely. Anong pinakamataas na alok sa'yo? Sinabi, name your price kada buwan. Wow. So, Pero totoo pala. Karen, sa tagal mo sa broadcast, 27 years. was there a time na ikaw ay nasuhulan? Absolutely. Alam mo, ang pinakamalaking attempt sa suhol ay sa radyo. Kasi sa radyo, hindi mo alam ang komentaryo napakadali. At ito po masasabi ko sa inyo na talagang with a straight face is all the times na I have been offered, I have never taken a single centavo in my life. Because I felt ayoko babuyin yung profession ko. Hindi Yun rin dapat. naman ako, OG, magiging ganito o rerespetuhin ng ganito. Kung kakalat rin Correct. Na ay tumatanggap yan. Tama. Nakalat yun. Alam nyo, maliit ang Pilipinas, maliit ang news. Malalaman nila, naku, tumitira yan, pero tumatanggap yan sa ganitong politiko. Oo. So ako, kahit po, don't get me wrong, kahit po, okay, binabash ako, tinitira ako, masakit yun, but no one can say, wow, bayaran yan. And you know, I'm being accused of that. That hurts me because it hurts me when you've made such an effort na hindi gawin yun, tapos yun pa ititira sa'yo. But what's important is, well, the Lord knows, but my bosses know. For me, important na alam ng mga boss ko sa ABS yun, ng mga kasamahan ko. Maraming nag-attempt. Anong pinakamataas na alok sa'yo? May name your price. Sinabi, Grabe. name your price kada buwan. I said, what? And nagbanggit ng ibang your mga price anchors. kada buwan. Like si ganito, eto presyo niya. Si ganon, eto presyo niya. Dinala pa ako sa restaurant noon. And that was actually, magugulat ka because it was an oil industry issue. Minsan magugulat ka, it's not the issues you think. But sabi, Karen, no one will Grabe ever know. talaga. And I said, but I will know. Oo. And I said, it's not true that no one ever knows. Not doesn't know. People will always know. Tsaka ano din, integridad, Yeah. tsaka dignidad. Buo pa din si Karen. That's, Sana po mga kabayan, dito pa lang sa payag po ni Karen Davila, talagang totoo yung sinasabi ni Senador Marcolita na mayroong mga ilang media na bayaran. At pinatunayan din po ng mga ex-soldiers na mayroon nga silang hinahatiran na mga media personnel ng pera at pinangalanan pa nga kung sino-sino po yung mga nakatanggap po ng pera, mga kababayan. So, alam po natin na itong ginagawa po ng ating mga nasa media, halatang halata po naman na talagang tumatanggap po sila. Katulad na lang nga po sa ating mga napanood na mayroon silang mga iniimbita, lalong-lalo na po yung against po sa administrasyon na side, yung mga nasa Duterte side po, mga kabayan, di ba? Kung mga napanood po ninyo yan, mga ginagawa po nila na mga interview ay nangyayari po hindi na naging interview. Hindi na po sila kumukuha po ng impormasyon doon sa tao. Kung hindi ay parang ini-interrogate na po nila yung tao, mga kaubayan. Diba? So doon pa lang ay mapansin mo na sila po ay talagang may mga nag-uutos. So, ibig sabihin, sila po yung mga media na tumatanggap. Kaya yun po ang trabaho nila na dapat gawin po nila na maging masama sa mata, sa pandinig o sa paningin ng mamamayang Pilipino, yung mga tao na against po sa administrasyon. Na alam po naman natin na yung mga against sa administrasyon ay ang gusto lamang po nila ay gawin po ng tama ang trabaho po ng kasulukuyang administrasyon, dahil ay alam po naman natin na sa ginagawa po nila ngayon na
lalo na nga po dito no, sa pagtatakip po nila sa nangyayari po na malawakan po na nakawan sa flood control ay halatang halata po naman no, na talagang pilit po nilang pagtakpan doon sa Senado pa lang ay pinilit po nila na alisin si Senator Alan Peter Cayetano sa Senate President. At ngayon nga ay napalitan na po ni Gatchalian itong si Senador Alan Peter Cayetano. Gusto kasi nila na yung pong ginagawa na pag-iimbestiga o yung hearing sa Blue Ribbon Committee, lalong-lalo na nga na pinangunahan din ni Senador Marcolita ay mahinto. Dahil doon po ay grabe na po ang inilabas po ng mga witnesses no, na mga ex-soldiers na dating mga nagtrabaho kay Saldico. Marami na po silang mga napangalanan at pati na nga ang ating presidente ay napangalanan na po ang anak si Speaker Romualdez at iba pang mga senador na kaya ay yun ang ayaw po nila na magtuloy-tuloy po na investigasyon. At sabi pa ng ibang senador, lalong-lalo na po si Bindalo na siyang humawak ngayon sa Blue Ribbon na hindi po niya iimbitahan itong 18 ex-soldiers dahil baka ay magtuturo lamang. Dahil ay takot po talaga, lalong-lalo na po ito si Bindalo na isa po siya sa napangalanan, di ba, mga kababayan. So kaya ay ayaw po nila na pag-usapan pa itong flood control na ito. At isa pa, itong pag-impeach kay BP Sara, ang kanilang ipopokus na talagang ma-impeach po itong si BP Sara. Dahil pagka hindi po nila ma-impeach itong si BP Sara, ay talagang medyo tagilid po sila sa darating po na halalan, di ba, mga kababayan. Pero alam po natin yan na itong administrasyon na ito, kung hayaan lamang po natin, wala talagang magandang patutunguhan itong ating bansa. Lalo po tayo na maghihirap, is na hirap na nga tayo ngayon, mas lalo pa tayong maging maghihirap kung hayaan lamang po natin ito. At dito naman sa mga media personnel na sana ay gampanan po nila yung kanila pong mga trabaho na maghatid po sila ng mga talagang totoong balita para po sa mamamayan. Pakita po nila kung mayroon po mga mali na ginagawa itong administrasyon, dapat ipakita po nila sa mamamayan. Huwag po yung puro na lamang po ay paninira sa mga Duterte. Ang gusto po nila na pag-uusapan dahil ay talagang mapapansin po natin na ginagawa po nila yan, mga trabaho na yan dahil sa tumatanggap nga po sila. Dito kay Karen Davila, makikita po natin doon sa Karen Davila na hindi po siya one-sided. Bumabanat po siya sa administrasyon, bumabanat din po siya sa mga Duterte. Basta pag makita po niya na medyo mali, talagang sinasabi po niya Karen Davila. At ang maganda sa kanya, pag siya po ay mag-interview na kahit na sino, side sa Duterte, side sa administrasyon, talagang pinakinggan po niya. Pero pagka may masili po siya na parang hindi niya nagustuhan, talagang tatanungin ka niya kung bakit mo nasabi yan o bakit mo nagawa, di ba? So yun dapat, yung ating pong nais na makita sa ating mga media personnel, huwag po yung
halos na lamang hindi na pagpasalitain yung tao na yung ini-interview dahil ay gusto mo na kung ano ang gusto mong sabihin, yun na lang ang dapat ay pakinggan ng tao na yung inimbita. Bakit nag-iimbita pa ka? Nag-iimbita ka pa na wala din naman palang kwenta yung pag-iimbita mo sa isang tao na para ay mailabas o napatunayan ng isang tao yung kanilang pinaglalaban, di ba? Yung sa iyo ang gusto mong masunod, huwag ka na lang mag-imbita, di ba? So, ito kay Karen Davila, tuloy ba ko dito? Dahil ay talagang yung ginagawa po niya, makikita mo na hindi po siya one-sided. Pinakinggan po niya kahit na sino. Kahit nga si Twin Pylon, ganoon din po naman, nakikita po naman natin na yung ginagawa po ni Twin Pylon pag may masilip po siya na hindi maganda doon sa kabila, pinibira po niya. Pag may nasilip po siya sa administrasyon, ganoon din po, di ba? So, ganoon sana, yung mga nasa media. Kasi sila ang gumagawa po ng kalituhan po ng mamamayan natin. Dahil lalong-lalo na po yung mga hindi talaga aktibo sa mga balita, kung sakali mga timingan nila na mapanood nila yung newscaster na yun na nagbalita ng walang katuturan, talagang maniniwala po sila, di ba, mga kabayan? So, mahirap po yan. Imbis na diyan tayo makakuha po ng tamang impormasyon kung ano na ba talaga ang mga nangyayari sa bansa, hindi po maganda dahil yun nga ay tumatanggap po sila ng soul. Kaya kung ano po ang gusto na ipapalabas, yun lamang po. O di ba mga kababayan, nasana po ang itong ating mga nasa media ay gumawa naman sila ng para po sa bayan. Yun naman po ang aking po masasabi at ako po ay saludo din po kay Karen Davila.